Konnichiwa minasan, ako nga po pala si Sonny, and for today's video, tayo po ay magmumukbang ng spaghetti with my TikTok accent. Sana po ay matuwa kayo dahil for the first time, magsasalita po ako with my TikTok accent. For today's mukbang nga po pala, ang napili kong pagkain ay isang Japanese spaghetti at saka potato salad. Nabili ko nga po pala ito sa isang supermarket kahapon ng hating gabi dahil hindi po nag-uulit ang mga supermarket ng mga pagkain kaya hinaha-price na lamang po nila ang kanilang mga item. Tapos, umuwi na ako. Bakit ako nauubusan ng mga salita? Dahil mahirap pa pala itong TikTok accent na to. Dapat siguro mayroon kang background nito sa flip top. Pero ako po ay isang ordinaryong OFW lamang. Kaya siguro nagbabakal ako paminsan-minsan. Kaya pasensya na po kasi first time ko pong mag-TikTok accent. Sana lahat ng mga Pilipino mag-TikTok accent na rin. Dahil kung lahat ng Pilipino mag-TikTok accent, siguro magiging first world country na rin po tayo. Sana TikTok accent na rin po kayo dahil nakakatawa, dahil na-exercise po pala ang inyong utak sa pagbigkas ng mga matatalinhagang salita. Bago pa po akong maubusan ng mga salita na ilalabas sa aking mga bibig, iinitin ko na po ang aking pagkain sa isang microwave oven. Sana maging maayos ang aming pag-uusap ng microwave. Hindi ko naman siya kakausapin, pero syempre patuloy pa rin po ako sa pag-TikTok accent habang nagma-microwave oven. Samahan po ninyo ako doon. Sige, tara! Ayun na nga po, nandito na nga po tayo sa isang microwave facility. Tapos, inilipat ko na lamang din po sa isang microwavable na lalagyan para maisa lang po natin ng safe dito sa isang microwavable na equipment. Ngayon po, isasalang ko na po. Hindi ko pa nga po pala ito na isasaksak sa isang socket. Kaya, isasaksak pa po muna natin ito bago natin mapaandar ang isang microwave na equipment. Equipment man tawag doon. Bahala na po. Ayan. Siguro lahat naman ng mga Pilipino marunong na rin gumamit ng mga microwave. Okay. Hindi naman ito naimbento ngayong panahon lamang. Ito naman po ay naimbento noong mga unang panahon pa. Okay. Pero siguro dahil may mga Pilipino na wala pa rin pong microwave oven, ituturo ko na lamang din po. Okay. Ayan. Ayun. Pinindot ko lamang naman po. Wala namang pong mahirap sa pagma-microwave. Ang mas mahirap pa nga po magsalita ng TikTok accent. Ngayon, nahihirapan na rin ako sa pagsasalita ng TikTok accent. Two minutes ko pa naman po sinet yung isang microwave na yon. Ngayon, ang problema ko, paano ko masusustain ang pagsasalita ng may TikTok accent? Hintayin lamang po natin na matapos ang 1-2 minuto. Pagkatapos, babalik po tayo dito para magmukbang na. Ayun, natapos na nga po ang 2 minuto at inilabas ko na nga po ang spaghetti sa isang microwavable na equipment. Ngayon, nahaluin ko lamang po ito. Ilang saglit lamang po, ang spaghetti ay mapupunta na sa aking bibig at malalasahan ko na po at maipagre-report ko na rin po sa inyo kung anong lasa ng isang Japanese spaghetti. Sa isang Japanese spaghetti po nga po pala, meron din po itong isang tinatawag na hotdog at saka meron din po itong kamatis, sibuyas, bawang. Ngayon, kakainin ko na po ito. Hindi pa naman siya panis, pero maasim. Ba't kaya? Siguro ganun talaga ang mga spaghetti ng ibang bansa. Kung tutuusin, ang isang spaghetti naman po ay impluwensya lamang po ng ibang bansa sa ating kultura. Kaya wag po kayo magtaka kung ang isang spaghetti po na natitikman po natin sa mga ibang bansa ay maasim. Dahil ang original recipe naman po ng isang spaghetti ay niluluto sa pamamagitan ng isang kamatis. Pero hindi kaya panis na talaga ito? Hindi ko rin alam. Maasim talaga siya. Pero, ganun yata talaga. Siguro, magre-report na naman po ako kapag na-food poison ako.
Masarap siya, maasim. Hindi ko alam kung magugustuhan ito ng mga ibang Pilipino. Dahil ang alam po nating spaghetti na titikman natin ay yung matamis na may hotdog na may giniling. Ito pala ang lasa ng spaghetti ng ibang bansa. Now we know. Kaya dapat sa mga ibang Pilipino, maging open-minded po tayo sa kultura ng ibang bansa. Ini-encourage ko po ang iba na tumikim paminsan-minsan ng mga pagkaing hindi sila komportable. Dahil doon lamang po natin malalaman ang kultura ng ibang bansa. Pasensya na. Dahil kailangan ko pong i-maintain ang aking TikTok accent. Kaya dapat, habang ngumukbang tayo, dapat sasalita tayo. Pero, kapag sasalita ko with my TikTok accent, hindi ko naman alam kung ano sasabihin ko. Kaya, kung ano-ano na lamang po ang nababanggit ko. Katulad ng sinabi kong facility. Napupunta lamang naman po ako sa isang microwave station. Hindi nga station yun. Yun ay nasa sariling bahay lang ako. Parte lang din ng bahay. Actually, hindi ko to bahay. Nangungupahan lang naman ako. Ba't ko naman inaangkin na itong apartment na ito? Nagustuhan ko siya. Para sa akin, it's 10 out of 10. Wow. Siguro dahil sa hindi naman ako mapiling tao. Kahit ano naman siguro ang kain mo sa akin. Laging 10 of 10. Kasi nga, hindi naman ako lumaking mayaman. So, lahat ng pagkain ina-appreciate ko. Kahit siguro dog food, ikakainin ko. Kasi, kung ano-ano dyan, yun ang kakainin ko. Ito nga, hindi ko alam kung panis na. Okay. Kasi nga, naghihintay ako ng gabi dito bago bumili ng mga pagkain. Ngayon, titikman naman po natin itong isang potato salad. Medyo hindi ko alam kung okay pa ba itong potato salad na to kasi ang supposed to be ang mga potato salad dapat kinakain na siya pagkagawa. Okay naman siya. Okay. Hindi ko na alam kung okay ba siya or ano. Basta pagkain, binili ko siya, dapat kainin ko ito. Yun na lang nasa isip ko. Okay. Hindi actually mahalaga sa akin ang presyo. Ang mahalaga sa akin, mabusog ako. Kaya nga pala mga kababayan ko, ng mga Pilipino nanonood sa akin. Gusto nyo ba na lagi ako nagti-TikTok accent? At kung nagustuhan po niyo itong video na to, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, like, and share. Para po marami mga Pilipino pa ang ma-inspire sa mga ina-upload ko mga video. Ang potato salad, hindi ko na bigay sa inyo ang lasa ng potato salad. Ang lasa ng mga potato salad ay maasim na din. Siguro panis na rin. Katulad sabi ko, hindi na mahalaga sa akin ang salad. Ang lasa. Ang mahalaga sa akin, binili ko siya. Sayang. Dapat kainin ko. Saka dapat nabubusog ako. Yun lang. Wala na akong pakailangan ko sa mga nutritional value niya. Ngayon, dahil nga sa sobrang nangihinayang sa pera, parang gusto kong sailin to. Okay. Ganun kasi ang mga Pilipino talaga. Pero kung sa restaurant ako kumain ito, hindi ko naman ito gagawin. Pagsaid ng ganyan. Kasi nangihinayang ako. Kasi, kahit pa paano, 54 yen din ito. So, bali 25 pesos din siya. From 100 yen, almost 50 pesos din siya. Tapos, naging half price pa siya. So, naging 25 pesos lang siya. 25 pesos lang naman pala to. Ba't naman ako nangihinayang na? Masarap na masarap kasi siya. Wow. So, kahit magmukha akong aso para sa inyo, okay lang. Kasi, titipid nga tayo sa pera. Ang sana, tumaman na rin po ang mga subscriber natin. Kaya, keep on supporting me ang mga videos na i-upload ko. Saka sabihin nyo lang kung ano mga videos na gusto ninyong panoorin sa akin para sa susunod na pag-upload ko. Gagawin ko yun para sa inyo. For today's video ba, nagustuhan ninyo ang TikTok accent ko? Wow. Comments down below. Ngayon, tapos na po ako sa pagmukbang ng spaghetti at saka potato salad. Inom naman po tayo ng panulak. Wow. Hindi naman po ito sponsor at feeling ko wala rin naman pong mag-i-sponsor sa akin na product. Kaya siguro ako na lang din ang ibibigay ko na lang din po sa inyo ang juice na iniinom ko.
Ang juice na iniinom ko nga po pala ay isang halo-halo na hindi naman siya herbal, pero hindi ko na rin alam. Japan kasi ito. Imbento sila imbento ng mga kung ano-ano. Kaya tayo namang mga customer, paloko ng paloko, pabudol ng pabudol. Ayan, may apple daw, may ubas, tapos may carrots na kulay orange. Bahala na. Basta dapat ini-encourage ko din ang lahat na maging healthy. Kasi baliwala po ang inyong pera kung hindi naman po kayo healthy. Kung mapupunta lamang din po sa ospital ang inyong pera, mas mabuti po na agahan po ninyo ang pagiging healthy at aware sa inyong mental health. Ha? Nakaka-mental health ba ito? Siguro din, kasi may mga broccoli. Good for the brain din po kasi ito. At saka for the esophagus din. Huwag po natin kalilimutan na alagaan ng ating esophagus. Panghabang buhay po kasi yan. Esophagus. So, dyan